Di ba? So ito, mga kababayan, yung sunod. O, alamin natin ha, mga kababayan. Actually, ito na. PBBM. Tinawag ni Sarang scammer or budol. Bakit daw umabot ng 16 trilyon ang utang ng Pilipinas at saan daw dinala? Ito na, mga kababayan. Saan daw dinala itong 16 trilyon na inutang ni PBBM sa Philippines? Wala tayong nakikita kung saan napupunta. Budget na hindi mo alam kung saan inastos. I cannot explain confidential funds because it will entail explaining intelligence operations. Utang na wala tayong nakikita kung saan napupunta. Budget na hindi mo alam kung saan inastos. I cannot explain confidential funds because it will entail explaining. Diba? Hindi natin alam kung saan ginastos ang 16 trillion. Sabi ni Sara yan, doon sa Australia. Ang tanong, bakit yung confidential fund? Sinabi mo ba kung saan mo ginastos? Diba? Tanong mo, sagot mo. Hinahanapan mo ng budget kung saan dinala ang 16 trillion na utang ni PBBM. Samantalang, yung confidential fund mo, hindi mo nga mapaliwanag kung saan mo dinala. Ngayon, himay-himayin natin. Bakit nga ba umabot ng 16 trillion ang utang ng Pilipinas? Ngayon, tanungin ko kayo ha. Utang ng Pilipinas year 2025, 16 trillion. Eto na. Tanungin ko kayo. Bumaba si Digong year 2022. Magkano ang utang iniwan? Magkano ang utang ni Digong na iniwan ng year 2022 pagbaba niya pagkatapos ng termino niya? I-search natin, mga kababayan. Utang ni Duterte bago bumaba pagka-presidente noong 2022, magkano? Ayan na, wait lang. I-search na lang natin kasi hindi siya masyadong nakikinig. Actually, sa pari kasi siya, Google ang napindot ko eh. Ito ha, mga kababayan. I-search natin para malaman natin kasi ang sabi ni Sara, 16 trillion daw ang utang ni PBBM. Tanungin natin, i-search natin. Dito tayo sa TikTok para balita agad. Utang ni Duterte na iniwan. Para makita. Noong 2020, umutang siya ng 2.6 trillion pesos. Noong 2021, 2.1 trillion pesos naman ayon sa Bureau of Treasury. Maraming hindi nakatanggap ng ayuda. Kulang ang ayuda. Walang ayuda sa mga manggagawa, magsasaka, sa mga maliliit na negosyos, MSMEs. Kulang nga ang SRA at mga benepisyo ng ating health workers. So saan napunta yon? Yun ang tanong ng marami. Hanggat hindi maka-account si President Duterte kung saan napunta ang mga utang na babayaran din naman nating lahat, wala sana siyang karapatang sabihin wala ng pondo ang gobyerno. Noong 2020, umutang siya ng 2.6 trillion pesos. Noong 2021, 2.1 trillion pesos naman. 2.6 plus 2.1, 4.7 trillion. Higit 12 trilyong pisong utang ang mamanahin ni President Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. Magkano daw mga kababayan? Question ni Sara, 16 trillion daw ang utang ngayon ng Pilipinas, kabuuhang utang. Tanungin ko lang, Sara, nung bumaba ba ang tatay mo, binayaran ba niya ang iniwan niyang utang? So magkano ba ang binalita ng TV5? Higit 12 trilyong pisong utang. 12 trillion ang iniwan ni Digong. 12 trillion ang iniwan ni Digong.
bago siya bumaba at mamanahin ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong akala mo sa amin, Sara? Hindi marunong mag-research? Anong akala mo sa mga Pilipino? DDS lang? Kung DDS ang pagbabasihan, talagang hindi nagre-research kay mga bubo yan. Pero pag kami, hindi naman kami DDS, marunong kaming mag-research. Magkano ba ang utang na iniwan ni Digong? Higit 12 trilyong pisong utang ang mamanahin ni President Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. Kung 12 trilyon ang inutang, 16 trilyon ngayon, 4 trilyon lang ang utang ni PBBM. Hindi utang ni Marcos lahat ang 16 trilyon. 12 ang kay Digong, 4 lang kay PBBM. Pero sa 16 trilyon na yan, may binayaran na si PBBM. Continue. Sa pinakauling tala ng Bureau of the Treasury, umabot sa 12.79 trillion pesos ang national government debt sa katapusan ng Hunyo. Kung ikukumpara naman natin ang mga minanang utang ng mga Pangulo, mapapansing hindi lang doble ang itinaas ng government debt sa ilalim ng Duterte administration. Putang ina, Sara kay Pinoy na utang, 5.9 trilyon. Kay Digong, 12.79. I-minus mo yung 5.9 dyan sa 12.79. Diba? Yung utang ni Pinoy, 5.9 trilyon. Binayaran ba ni Digong? Hindi. Instead na bayaran niya, dinagdagan pa niya at umabot pa ito ng 12.79. So, meron siyang 6 trilyon na iniwan or 7 trilyon na iniwan na minana ni Marcos Jr. Tapos ngayon, tatanungin mo kung saan dinala at hindi natin alam kung saan at anong pinanggamitan. Huwag mong linlangin ang tao, Sara. Yan ang dahilan na hindi nananalo yung Duterte na senador mo eh. Bakit? Kasi sinungaling ka. Tama nga ang sabi ni Attorney Larry Gadon. Sara, tumakbo ka mag-isa. Tignan natin kung manalo ka. Diba? 6 trilyon iniwan ni Pinoy. Dinagdagan ni Digong ng 6 trilyon again. So, ang minana ni PBBM, 12 trilyon. Tapos ngayon, umutang si PBBM ng 4 trilyon, ipaako mo lahat kay PBBM? Paano naman yung utang ng tatay mo? Baka nakalimutan nyo, merong duffel bag na 10 na iwan sa Malacanang na merong laman na 1 billion. Baka nakalimutan ninyo. 6 trilyon ang inutang ng tatay mo. Hindi namin alam kung saan dinala. Maraming anomalya at kabulastugan. Meron pa ngang naiwan sa Malacanang eh. Baka nakalimutan nyo yung 1 billion sa Malacanang na nakalagay sa 10 duffel bag na may naglalamang tag 100 million bawat bag. So, 10 yun, ay malamang sa malamang, 1 billion nga naman. Kanino ba yun? Kanino ba yun? Sara, pakisagot. Tatay mo lang naman ang umalis sa Malacanang. Ano ba ang sabi ni PBBM? Ano ang sabi ni PBBM? I-search natin. Wala sa kanila. Ang kasabuat. Sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Baka nakalimutan mo. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan. Baka nakalimutan nyo to. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Sa kanila ang mga pumapalakpak sa China. Natutuwa pa. Wala sa kanila na mas ibinida ang tulay ng China kaysa San Juanico ng Leyte. Hindi nga nagkamali ang scriptwriter ni PBBM. Wala sa kanila ang nagbulsa ng sako-sakong pera. Bakit sinabi ni PBBM na nagbulsa ng sako-sakong pera? 1 billion, 10 duffel bag, 100 million per bag, 1 billion po nasa kwarto ng Malacanang. Bakit ko nasabing ito? Ulitin ko. Ito na. Tulfo. 1 billion to mga kababayan in Malacanang.
Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ginaganahan ako mag-research. On the spot research to. Eto Everyone, hello, University me again. Shout out sa inyo mga Beshwa. Filipino OFW. Nakaiwan daw ng perang 1 billion sa Malacanang noong nagpalit ang administrasyon ng 2022 at naabutan daw ng mga tao ni BBM. Si Topacio nagsabi niya na post ni diba? Post yan ni Ramon Tulfo. Kaya pala, sabi ni PBBM, 1 billion. Wala sa kanila. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamata. Tanungin mo ngayon kung saan ang galing ang 16 trilyon. 2020. Higit 12 trilyong pisong utang ang mamanahin ni President Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. Tandaan mo yan, Sara. Si PBBM, 4 trilyon lang ang kabuuhang utang. Bakit hindi natin subukan, mga DDS, loyalista at kakamping, i-research magkano ba ang utang ni Digong bago siya bumaba? At magkano ba ang minana ni PBBM bago siya umupo? Para masagot natin at malaman ni Sara Duterte, Shemerman Carpio, na hindi po kabuuhang 16 trilyon ang inutang ni PBBM. At para malaman ni Sara kung saan daw dinala. Diba? At kung paano daw ginamit na hindi daw niya nakikita. Sara, kung nanood ka man sa akin ngayon, eto po yun. Higit 12 trilyong pisong utang ang mamanahin ni President Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. Sa pinakauling tala ng Bureau of the Treasury, umabot sa 12.79 trillion pesos ang national government debt sa katapusan ng Hunyo. Kung ikukumpara naman natin ang mga minanang utang ng mga Pangulo, mapapansing hindi lang doble ang itinaas ng government debt sa ilalim ng Duterte administration. Mula sa 5.9 trillion pesos na iniwan ni dating Pangulong Noynoy Aquino, nag-iwan si Pangulong Duterte ng 12.79 trillion na utang kay PBBM. Tinawag na palpak ni Senador Franklin Drilon ang Build program ng Administrasyong Duterte. Sa 75 na proyekto raw kasi nung unang ilabas ang programa, siyam lamang ang under construction o ginagawa sa ngayon. Hindi... kita nyo? Ma'am BMB, Filipina Page, maraming salamat po ma'am sa yung super chat. Pinoy left 1 trillion to Diggs before he stepped down. Diba? Palpak ang build. Kaya nga, ipagyayabang na naman to ng mga DDS. Mayroong build si Tatay Digong. Palpak nga nabagsak nga yung tulay. Yung ng airport, 212 pero 90 lang ang nakaregistered. Saan yung iba? 212, 90 naka-registered. Asan yung 122? Sa Biringan? Yung rehabilitation center nga. Ang laki-laki dun sa Tarlac. Sinong ilalagay niyang pang-rehab dun kung pinatay naman niya lahat ng adik na sinabi niya? Rehabilitation sa Tarlac, kalaki-laki, ilang libo ang kasya? 10,000. Tapos, paano mo malagay ang 10,000 na adik doon kung lahat naman pinatumba mo? Diba? Kung hindi ba naman tanga, Diyos mio Marimar. Hindi daw nagagastos agad ng mga ahensyang may kinalaman sa mga proyekto ang perang inilaan para rito. Wala pa sa kalahati ang porsyentong ginagastos ng DOTR at DPWH. Higit 12. Higit isang buwan bago magtapos ng Duterte administration, nabayaran na ng pamahalaan ang 3 bilyong pisong utang nito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Putang ina, grabe ka, fake news talaga yung SMNI, Bago daw bumaba si Digong, binayaran daw ang 3 billion. Pero yung News 5... Higit 12 trilyong pisong utang ang mamanahin ni President Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. Tapos pagdating sa SMNI... Higit isang buwan bago magtapos ng Duterte administration, nabayaran na ng pamahalaan ang 3 bilyong pisong utang nito sa...
Nabayaran daw 3 bilyong pisong utang. Kaya nga tinanggalan kay prangkisa, mga fake news kayo eh. Diba? Tingnan nyo, SMNI News yan, no? Bayad na daw ang 3 billion na utang ni Digong bago bumaba. Pero sa News 5, 12 trillion ang mamanahin. Sa bagay, kaya nga sila nagsama-sama eh. Di ba? Kasi mga fake news. So ito na, mga kababayan. Tapos na tayo dyan ha. Dito tayo. Dito tayo.